Handa ka bang maging buhay na saksi ng Panginoon sa kasalukuyang panahon? Magandang buhay, ginigiliw kong kapanalig. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagkalob sa atin ng panibagong pagkakataon upang makibahagi sa kanyang misyon. Araw-araw, inaanyayahan tayo ng Diyos na magmahal at magpakabanal. Yan ang nagbibigay katuturan sa ating pag-iral sa mundo. Ang dahilan kung ba't tayo nagigising araw-araw. Hilingin natin sa Panginoon na makatugon sa panawagang ito at maging buhay na saksi ng kanyang pananatili sa kasalukuyang mundo. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pagninilay ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus, "Sawimpalad kayong nagtatayo ng mga puntod sa mga propetang pinatay ng inyong mga ama. Sa gayon ninyo inaamin at sinasang-ayunan ang mga ginawa ng inyong mga ama. Iniligpit nila ang mga propeta at makapagtatayo na kayo ngayon. At sinabi rin ng karunungan ng Diyos, nagsugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, ngunit uusigin nila at papatayin ang ilan sa kanila. Kaya't papapanagutin ang saling-lahing ito sa dugo ng lahat ng propeta, sa dugong nabuhos mula pa sa pagkatatag ng mundo, mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na nasawi sa pagitan ng altar at ng sanktuaryo. O, sinasabi ko sa inyo, papapanagutin ang salinlahing ito. Sawimpalad kayong mga guro ng batas na umagaw sa susi ng kaalaman. Hindi na kayo pumasok at hinahadlangan pa ninyo ang mga makapapasok." Pagkatapos ay umalis si Jesus at sinimula naman ng mga guro ng batas at mga Pariseo na mahigpit na makipagtalo sa kanya. Pinapagsalita nila siya tungkol sa maraming bagay at pilit na sinisilo sa anumang sinasabi niya. Magandang araw mga kapanalig, Brother Vince po ng Society of St. Paul. Sa iilang tagpo lamang natin mababasa po sa mga ebanghelyo na mistulang naglalabas ng hinanaing ang ating Panginoong Hesukristo. Siguro sa mas madaling sabi, siya'y lubos-lubosang naninindigan. Noong linisin niya po yung templo sa pandarambong at masasamang kalakalan, at ngayon, sa ating mabuting balita na kanyang pinaninindigan sa harap ng mga punong saserdote ang kanilang usapin tungkol sa dugo at haing alay na umabot na sa sukdulan. Kaya nga tinutuyan na nila si Jesus. Nag-aabang sila ng kanyang salita na maaari nilang ipanghabla sa kanya. Mga kapanalig, isa lamang itong patunay na si Jesus ay sumasa atin at hindi lang basta peaceful coexistence ang kanyang nais, kundi isang bayang oo payapa at nagmamahalan pero nakabase sa katapatan at katotohanan na hatid ni Jesus. Our love should be grounded on what is good and what is true. If not, then we do not love at all. Plastic yung ating pagmamahal. Anong tinuturo sa atin ngayon ng ating mabuting balita? Sana matuto tayong manindigan. Hindi naman laging buhay yung ating itataya kung gusto nating manindigan. Pero kahit sa mga maliliit na bagay, upang mas mahayag po yung katotohanan, manindigan tayo. Upang mas mahayag po yung katapatan at kabutihang hatid ng paghahari ng Diyos. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang pagdarasal ng Santo Rosario'y ating ugaliin upang misteryo ng buhay ng Panginoong Hesukristo'y mapagnilayan natin.